Kagabi, habang po ako nag-life group sa ating po mga OFWs, napag-usapan po namin yung kalagayan ng Pilipinas pagdating sa ating pong Olympics. So napag-usapan namin, naghahanap po ako ng record ng gold. Kahapon po yung kagabi. Sabi ko, nakakalungkot, wala pang pumapasok. Pagkagising ko kaninang umaga, wow, may isa ng gold ang Pilipinas. Amen po ba? May isa ng gold. Sabi ko, Lord, simple ba to? ng blessings din sa amin. Amen po ba? So, first gold medal na Pilipinas nakuha po ni Carlos Yulo. So, habang tumutugtog, hindi naman ako nanalo. Habang nakikita kong sinasabitan siya ng medal, tumutugtog yung national anthem, aba, naiiyak ako. Di naman ako nanalo. Di ba? Isa pa lang ang napanalunan natin, praying na madagdagan pa. Iniintay ko yung sa rowing, yung babae, kasi nasa finals na siya. So, praying tayo na manalo din, no? Kasi ano natin yan honor natin na hindi tayo, dulo. Tayo po ay talagang lumalaban. Nagpapakita ng galing. Amen? Ang Pilipino lumalaban hanggang sa dulo. Okay? Hindi sumusuko. Si Carlos Yulo, doon sa iba niyang sinalihan, overall, 12th place lang siya. 12th place. So, nawala na yung, anong tawag doon? Pagkakataon na makakuha pa ng gold kasi pang 12 na lang siya Pero may sinalihan pa siya. Doon niya nasungkit yung gold. Na-distract ba siya? Na-discourage ba siya? Mula doon sa pang-12 posisyon lang, hindi. Nagpatuloy siya, pinakita niya yung galing niya, yung lakas niya, hanggang sa nakuha niya yung first place. Amen po ba? Dapat tayo mga Kristiyano, ganun din. Ang ating po ang topic ngayong umaga is rise above your limitations. Lahat tayo may limitasyon. Amen po ba? Lahat tayo may limitasyon. And when we say limitations, ano bang ibig sabihin ng limitations? Is something that holds you back. A rule that restricts what you can do and a circumstance that hampers you. Mga pagkakataon, sitwasyon na humahad lang sa'yo para magpatuloy. Yan ang limitasyon. At bawat isa, I do believe, ay nakakaranas o humarap na o ngayon ay nakaharap sa matinding limitasyon ng kanyang buhay. So we thank the Lord also sa buhay ni Nanay Lenny. May limitasyon man na pumunta siya ngayon dito, in-overcome niya, nag-rise above siya sa limitation, nasa online siya ngayon. God bless you, Nanay Lenny Naranjo. Nakalabas na sa ospital na ngayon ay patuloy na nagre-recover. Rising above your limitations. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Mabuti, makapangyarihan, tapat, dakilang Diyos. Wini-welcome namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Mula pa kanina, nararanasan na namin ang pagsama mo, ang pangunguna mo, Panginoon. At bilang paggalang sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan, today, whatever we do, habang kami nakaupo, we do it for your glory. Hindi kami papayag na nakawin ng kaaway ang aming oras, ang aming atensyon ng mga bagay na walang kabuluhan sa iyong harapan. Ang pinakamahalaga sa umagang ito ay yung salita na tunay nga, Panginoon, maririnig namin, magpapalakas ng aming pananampalataya at magpapatibay, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo. Dalangin ko, Lord, makakonek ang bawat isa, makatap ang bawat isa sa presensya mo upang ma-absorb ng bawat isa mula sa kanilang isipan, down to their hearts, down to their spirit, your word, Lord, na may power to transform their lives. We honor you, we thank you in Jesus' name. Amen. Come on, let's give God the best clap offering. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Sabi ko nga, lahat ay may limitasyon. I myself has a limitation. So bilang ngayong nangangaral ng salita ng Diyos, aminado ako at alam nyo naman na hindi ako nakapag-Bible school. Yan ang limitasyon ko. But hindi siya hinder para hindi makapag-share ng gospel. Pero hindi nangangahulugang wala kang gagawin. Di lang may limitasyon ako, what should I do out of my limitation? Ano po yung ginagawa ko? I have to read books. And the best book is the Bible. Hindi ako nagsasawa ngayon magbasa ng Biblia, day and night. Amen po ba?
at ibinabahagi sa inyo. I thank the Lord. Nung bago umalis si Bishop nung May, papunta po ng Davao, binigyan niya ako ng English version ng Bible, New King James Version ng Bible. At nung, kailan ba to? July 20, binilhan niya ako ng panibagong Bible. Kasi daw yung Bible na ginagamit ko ay medyo yung kulay itim. So I thank the Lord. Ang tawag doon, invest sa Biblia. Sino may Biblia at sino walang Biblia? Hindi ko ito ibibigay. Invest po, mag-invest po kayo sa salita ng Diyos. So I receive again another Bible galing sa asawa ko. Sabi niya, early birthday gift. So kung ito'y binigay niya ng July at birthday gift, siguro mas malaki ang birthday gift niya sa akin ngayong August. I claim it, Lord. Hindi malaking Biblia, baka bigyan ako malaking Biblia. Baka ibigay sa akin malaking Biblia kasi yun ang gusto ni Ate Lily. Malaking Biblia, yung malalaki yung sulat dahil daw hindi niya nakikita. So I'm declaring, Lord, siguro may malaking regalo asawa ko ngayong August. Hallelujah. Buksan natin ang ating Biblia sa Marcos 10:46-52. Yesterday, sinabihan ko music team, if you cannot control, kung hindi ikaw ang mananalo dyan sa cellphone mo, alis mo ang cellphone mo sa katawan mo pag nasa worship service. Hawakan mo ang Biblia. Pero kung kaya mong bukas lang sa cellphone mo ay Bible, hindi Facebook, hindi games, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, okay, ibig sabihin, nagro-roll over ka na sa cellphone. Pero kapag natetem ka magbukas ng Facebook, ng Instagram, at kung ano-ano pa, huwag mong hawakan ng cellphone habang nag-word, nakikinig ka ng word. That little gadget is a powerful gadget. Pero dapat alam mo kung paano mo gagamitin. Amen po ba? Maging matalino, be wise as a serpent, but be meek as a dove. Marcos 10:46, nandun na po ba lahat? Umattend po kayo ng, Starting New Life with Sister Jelly. Kung gusto niyo po magkaroon ng Bible, namimigay po yan ng Bible doon sa mga naturuan niya. Sa lahat na nagpasok ng Starting with New Life, mayroon kayong bagong Bible, hindi ba? Galing yan kay Ate Jelly. Aral kayo doon, bibigyan niya kayo ng Bible. Yun din si Kuya Bong. Sa mga lalaki po, kung gusto matuto, magbibigay din si Kuya Bong. Hallelujah! Dumating sina Jesus sa Jericho, nang papalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan isang bulag, silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Pinatawag ka na ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya, no hindi nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. So, napakaganda nitong ating pong pinag-aaralan at yan po'y alam na alam kung alam nyo na po. So, nabigay ko na po yung meaning ng limitations at aminado naman tayo na lahat tayo ay may limitasyon. So, let us dig deeper. Sino ba itong si Bartimeo? A blind beggar named Bartimaeus o Bartimeo. So, ibig sabihin po, tinawag siya doon, son of Timaeus. Diba? Bar means son. Timaeus yung tatay niya, son of Timaeus. So, Bartimaeus. Sa Greek po, okay, ang Timaeus daw, ang ibig sabihin ng Timaeus sa Greek ay honored one or impure one. Ayun ang maaaring meaning niyan. Or pwedeng dahil Bartimaeus, son of, anak nino, son of fame, or son of shame. Ito po, upuan sa likod.
Yan, amen. So we can call Bartimaeus either son of fame or son of shame, an honored one or an impure one. But meron tayong nakita na kanyang disability, yung kanyang pagiging bulag. And unfortunately, his disability becomes his identity. Doon na siya nakilala yun sa kanyang pagiging bulag. But mind you, sabi doon sa dulo, gusto ko pong makakitang muli, ibig sabihin, mayroong pagkakataon sa buhay niya na siya ay nakakakita. At maaaring sa panahon na siya ay nakakakita, may mga accomplishment na rin siya. May mga nagawa na rin siya, pero hindi na yun ang natandaan. Ang natandaan na is yung kanyang disability. He was a blind man. At hindi lang basta blind, he was a beggar man. Amen po ba? So dito makikita natin na mayroong limitasyon si Bartimaeus. Kung titingnan natin ang Matthew 20:29 to 34, with the same account, dito hindi pinangalanan. Ang nakalagay doon, 2 unnamed blind men. Walang pangalan. Pagdating sa Luke 18 verse 35 to 43, ang nakalagay doon is 1 unnamed blind man. But dito sa ginamit kong verse sa sa book of Mark chapter 10, binigyan talaga ng pangalan. Ang sabi, he was Bartimaeus, son of Timaeus. In-identify na kung sino yung bulag. Now, so Bartimaeus has 3 limitations. Base dito po sa verse na ginamit natin, may makikita po tayong 3 limitasyon ni Bartimeo na pwede po nating ma-identify ngayong araw, ngayong oras na to, na pwede pong pinagdadaanan din ng bawat isa. Limitasyon na minsan nagka-capture sa'yo, naghihinder sa'yo na gawin yung makakakayahan na dapat mo pang gawin para maka-rise above. Amen? Para makalagpas sa iyo pong mga pinagdadaanan. So the first limitation na nakita ko po is the limitation of movement. Nalimitahan yung kanyang paggalaw. Nalimitahan yung kanyang paggawa. Tama po ba? Ang sabi dyan sa verse 46, ang sabi dyan, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa daan na namamalimos. So yun po ang unang limitasyon ni Bartimeo, the limitation of movement. He was sitting by the roadside. Nakaupo siya sa tabi ng daan. So, paano siya napunta doon? Pwedeng may nagdala sa kanya, nag-akay para mapunta siya doon sa daan. Kasi bulag eh. Ang isang bulag, hindi niya makakaalis nang sigurado kung saan siya pupunta kung walang mag-aakay sa kanya. Kailangan may magdadala sa kanya. Kung wala, mag-stay siya doon sa pinapupwestuhan niya. Tama ba? So may limitasyon, nag-movement ng kanyang paggalaw. And sabi doon, he was sitting, nakaupo. You know when you are, pag nakaupo ka, ang isa sa ibig sabihin nun is your, what? It is a posture of resignation. Pagod ka na. Pag pagod ka na, anong ginagawa mo? Umuupo ka. Sumasalampak ka. Si Jason kahapon, nung magpe-pray, nakaupo yung grupo niya. Ano ba naman tong posisyon nyo? Upo. Tama ba? Upo yung group 2. Nahihirapan siya upo, pero yung group 2 kahapon sa prayer gathering nila, dito sila, lahat nakasalampak. Yung iba nakaupo sa chairs. Group 2 dito, sumalampak. A posture of resignation. Sino mas mabilis kayang tumayo doon sa dalawa? Yung nakaupo dyan sa monoblock o yung nakaupo dito sa tiles? Alin na mas madaling tumayo? Ang mas madaling gumalaw, di ba yung nasa monoblock? So sitting means a posture of resignation. Pagod na. And yung kanyang blindness, yung kanyang pagiging bulag, it caused him to what? Unable to do a lot of things. Hindi makagawa ng maraming bagay. Tama po ba? Blindness means losing of orientation. Hindi mo alam ang direction. Hindi mo rin alam ang oras. Hindi mo rin alam ang panahon.
pag bulag ka, hindi mo masasabi kung anong oras na. Pare-parehas lang, madilim. So, gabi siguro lahat, no, sa isang bulag. Hindi mo rin masabi kung nasa hilaga ka ba, kanluran, timog, silangan. Amen po ba? So, that is number one problema o limitasyon ni Bartimeo. Na maaari, sa oras na to, some of you are in the situation na spiritually blind ka. Okay? O wala ka sa orientation ngayon. You don't know what to do. Hindi mo alam kung anong direction ang pupuntahan mo. Ito ba ang pipiliin ko? Ito ang pipiliin ko. Ito ba ang gagawin ko? Ito ang gagawin ko. So, number one is the limitation of movement. And number two, limitation ni Bartimaeus is the limitation of money. Kulang, kawalan sa pananalapi. O, sino makaka-identify? Ako lang? Ayun, sabi ni Lori siya daw. Sino makaka-identify na ngayon ay may limitasyon siya sa pananalapi? Problema yun ni Bartimeo. Problema po ba ngayon yan? May solusyon si Lord. Amen po ba? So, the limitation of money. Bakit? Ang sabi sa verse 46b, ang sabi dyan, siya ay isang bulag na nakaupo sa isang daan at namamalimos. A blind man begging for money. When your movement, sabi natin kanina, ang limitasyon, number one is movement. So, when your movement are hindered, resources dry up very quickly. Kung hindi ka makakilos, kung hindi ka makagawa, kung hindi ka makapagtrabaho, maaaring may nakaipon ka ngayon, mamaya ubos na, wala na. Magagamit at magagamit mo. Amen ba? Mabilis maubos kapag wala kang resources, walang pinagbabagalingan, walang pinagpapasukan ng pananalapi. So when movement are hindered, hindi ka makagalaw, hindi ka makatrabaho, hindi ka makapasok sa trabaho, puro absent na lamang. Anong masuswelduhin mo? So money ay maliles. Resources are quickly dry up. So bilang isang beggar na mamalimos, pwedeng pagkatapos ng palimos niya, gamitin niya kagad yung pinamalimusan niya para sa pagkain, mamaya, bukas, wala na uli. Kailangan na uling mamalimos. Tama po ba? Nakaka-identify po ba tayo? Ang mahal ng bigas, ngayong kakainin, bukas wala na. Saan na naman uli kukuha? Pipila sa ayuda. Tapos nawalan ka pa ng chance sa ayuda. Nakakalungkot. Buti na lang may Lord na great provider. Amen po ba? Our Lord is a great provider. Walang anak niya magkukulang. Walang anak niya magugutom. Lahat ay palaging well provided. Amen po ba? Come on, let's give God the best clap offering naman. Hallelujah. And number 3, limitation po ni Bartimaeus is the limitation of mercy. Verse 47. Sabi niya, sabi niya, Jesus, taga Nazaret, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Have mercy on me. Sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Again, kapag ang movement mo ay nahindered, automatic ang resources mo madadry up. At pag na-dry up, kailangan mo na ang habag, ang tulong ng iyong kapwa. At ang pinakamasakit, yung kapag humihingi ka ng tulong, wala kang makukuhang tulong. Na makaawa ka, nanlilimos ka. Ayun ang problema, ang mga limitasyon ni Bartimaeus. Tama po ba? And ang sabi dyan, pwede ba, saan ba yun? Diyan sa mga pure gold o sa mga, yun na mamalimos. O ikaw na naman, napansin nyo ba, iisa rin mo kayong beggar. Yung humingi ng palimos, misas, nabigyan na kita, ikaw uli. Siguro, dahil matagal na punta doon si Bartimaeus doon sa pwesto na yon. Baka nagsawa na yung nagbibigay ng tulong. Meron pa kayong mga kamag-anak, nagsawa na magtulong sa inyo? Nagsawa na magbigay ng tulong? Kasi wala naman nakikita nga ikaw ginagawa mo rin para naman maalis ka doon sa sitwasyon mo. Di ba? So, there are 3 limitations na na-capture natin sa buhay ni Bartimaeus bilang isang blind man, bilang isang beggar man. Now,
In spite of his limitations, meron siyang coping mechanism. We Filipinos have this coping mechanism. Paano mag-a-arise above dun sa sitwasyon? Paano mo malalagpasan yung sitwasyon mo, yung iyong kalagayan? So let's have this coping mechanism ni Bartimaeus. Bagamat siya'y bulag, bagamat siya'y pulubi, sinikap niya na maglagpasan ang kanyang kalalagayan. Hindi siya nasiyahan na manatili na isang bulag. Amen po ba? Hindi siya nanatili doon sa kanyang limitasyon. So what is his coping mechanism? Number 1, the first one is the right positioning. Verse 46, yung kanyang posisyon, nakadoon siya saan? Sabi doon sa 46, siya ay nasa tabi ng daan na namamalimos. Underline yan sa Bible nyo. Sitting by the roadside, sa tabi ng daan. Kung saan maaaring doon dumadaan yung mga tao. Yung roadside na sinasabi dito, if you were going to read yung ibang version, ibang chapter ng Matthew 20 at saka ng Luke, sabi diyan, in between Jericho and Jerusalem. Yung position niya na kinalalagyan ng kanyang pagmamalimos, sitting by the roadside, pero ito ay nasa highway. Daanan ng maraming tao na pwedeng doon dumaan yung marami siya mahihingi na limos. Okay? When we say Jericho, tinignan ko yung pahulugan ng sa Jericho, yung lagay ng lugar ng Jericho, it is a beautiful city with dates. Yung ano ba tawag doon sa dates na yon? Sarap yun, di ba? And it is a honeymooner place. Siyempre, kapag ka mga honeymooner, mababait yan. Generous yan, no? Siyempre, kasama mo yung asawa mo eh. E di siyempre, kailangan makita na generous ka, mapagbigay ka, hindi ka kuripot. Magbibigay ka, may humihingi. In between, okay? And also, it is a trades flourish there. Nandun ang kalakalan. Sa Jericho, in between Jericho and Jerusalem, that place, that highway na kanyang pinuwestuhan, nandun ang kalakalan. So matalino si Bartimeo, alam kung saan pupwesto. Okay? Alam kung saan mamamalimos. So the first one, coping mechanism na nakita natin sa buhay ni Bartimaeus, know where is the right position. Know the right positioning. He positioned himself on the highway. Know where to position yourself. Amen po ba? Know where to position yourself because where you are will determine who sees you. Know where to position yourself because where you are will determine what you will become. Alam mo kung saan mo ipoposisyon yung sarili mo in spite of your limitation. Kasi kung saan mo inilagay yung position mo, yun ang inaasahan mong mangyayari sa iyo. Amen po ba? Sa Bible, may makikita tayo ditong rock badges. Proverbs 30 verse 26. So, ang rock badges daw, sabi ito ay family ng rabbit, kamukha ng rabbit. But, sabi dyan sa Proverbs 30:26, rock badgers are not very powerful. Mahina silang creatures. Pero alam nila kung saan pupunta para magtago for their protection. Alam nila kung saan nila ipoposisyon yung sarili nila para sila iligtas sa mga kalaban. Amen po ba? Right positioning is very important for us Christians. Kung alam mo na gusto mong mananagumpay ka, huwag kang pupunta sa mga lugar na pinupuntahan ng talunan. Doon ka pupunta sa lugar na pinupuntahan ng mga mananagumpay. Amen po ba? Hindi yung parang lagi kang talo. Right positioning is very much important as coping mechanism. Proverbs 30:26. Learn from the rock badgers. They are not very powerful, but they know how to protect themselves. Amen po? Number 2, coping mechanism na nakita natin sa buhay ni Bartimaeus is discernment. Verse 46c.
he recognized his moment of opportunity. He cannot see. Hindi siya nakakakita. That is his limitation. But he can hear. Nakakarinig siya. So, pwedeng gumana ang iyong discernment. Look, Ecclesiastes 9 verse 11, wait for your opportunity. Wait for the moment of your opportunity. Sabi dun sa Luke 18:36 to 37, narinig niya that Jesus of Nazareth is passing by. Ba't maingay? Bakit nagkakagulo? Nagtanong siya sa mga tao, ano yung ingay? Bakit nagkakagulo yung mga tao? Ang sabi, narinig niya ang sabi, Jesus of Nazareth is passing by. Hindi ka man nakakakita, pero nakakarinig ka. Mas marami tayo, dapat Kristiyano, mas matindi ang pandinig. Amen? Because most of the time, these physical eyes and the spiritual eyes, sometimes nadadaya tayo. But use your discernment. Use the hearing ability. Amen po ba? Ginamit niya eh. Wala na nga siyang paningin. Wala na ba siyang gagawin? Meron pa siyang kapabilidad na makarinig. Narinig niya magandang balita. Jesus of Nazareth is passing by. May kailangan akong gawin. Narinig niya. Jesus of Nazareth is passing by. Lahat ng bagay, because he was blind, lahat ng bagay na nasa paligid niya, kinukuha niya lang sa pandinig. Amen po ba? Maging yung ingay, excitement sa labas, dahil hindi niya nakikita, nararamdaman niya lang yon dahil sa kanyang pandinig. I do believe na excite si Bartimaeus. Hindi niya man nakikita si Jesus. Pero yung sinabi pa lang that Jesus is passing by, na-excite siya. This is it. Ito na yung panahon, ito na yung pagkakataon para sa akin. The moment of my opportunity na madaanan, marinig, may parinig ko sa Panginoong Hesukristo yung aking pangangailangan. So your discernment is very much important. And number 3, na makikita nating coping mechanism is he was relentless or persistent. Amen? He was relentless. First shout niya, verse 47, anak ni David, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yung mga tao sa paligid, anong ginawa? Pinagsabihan siya. Ng mga taong naroon, tumahimik. Anong ginawa niya? Lalo pa siyang nagsusumigaw. He was persistent. Amen? Everyone is making noise. Ang ingay-ingay ng paligid, siguro gusto lahat makakatch up ng presence ni Jesus, makuha yung miracle, magawa yung healing, nagdulot ng Panginoong Hesukristo. Everyone is making noise sa paligid because it's a roadside, highway, maingay, magulo, kalakalan. But he did not let anyone stop him. Hindi siya napigilan kahit na yung mga taong nasa paligid sinabi, tumahimik ka, huwag ka maingay. Anong ginawa niya? He cried all the more. Lalo siyang sumigaw kay Lord. And the second time na siya ay sumigaw ng malakas, Jesus stopped walking. Amen? Na-catch up niya yung attention ni Jesus. Kasi he was relentless. He was persistent in getting the attention of the Lord Jesus. Says a family, pag ba kayo lumalapit, tumatawag kay Lord, persistent ba kayo? Do you have this relentless spirit na hindi ka titigil sumigaw, lumapit hanggat di mo na nararamdaman na pinakinggan ka ni Lord? O pinagdududahan mo kung pinakinggan ka ni Lord? Si Bartimaeus, di niya alam kung siya ay napakinggan kasi hindi niya nakikita. Unlike ngayon, nakikita ko kayo, nakatingin sa akin. Nakikinig. Alam ko, nakikinig kayo sa akin. Pero kung nakaganto ako, nagsasalita, pwede ko ano nang ginagawa niyo, di ba? Ang inaasahan lang ni Bartimaeus, magpapatuloy akong sumigaw hanggang sa ako ay mapakinggan. Amen? That is his coping mechanism. Now, kung i-apply natin ito sa araw na ito, na message ni Lord sa atin, what are the steps for us to rise up? Kasi ang gusto ni Lord,
hindi ka manatiling bulag spiritually, hindi ka manatili sa iyong kalagayan with all the limitations you have, you will need to arise. Amen? Kailangan mong humakbang, kailangan mong mapagtagumpayan ang lahat ng limitasyon na maaaring inilagay sa iyo ng sanlibutan para hindi ka magtagumpay. So what are the steps na makukuha po natin sa buhay ni Bartimeus na ating pong dapat lakaran? The first one, get your notebook, get your notes. Inyo pong balikan ito sa bahay kasi mas marami po tayong naiintindihan at natututunan, mas marami pong nalalaman, bumapasok po sa ating puso at isipan, mas madali po nating maunawaan ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Level up your sense of hearing. That is number one. For us to rise above our limitation, you need to level up. Nakakarinig ka na, yes. Pero sometimes, selective yung iyong pinapakinggan. Yung gusto mo lang, tinatakpan mo. Spiritually speaking, sinatakpan mo pag ayaw mo yung naririnig mo, pag nire-review ka, kinokorek ka, dinidisiplin ka, ayaw mo yun. Spiritually speaking, nalalagyan mo ng takip yung tenga mo. Pag blessings, okay. Pag mga magandang balita, okay. Binubuksan mo, tinatanggap mo. Pero sabi dito, level up the sense of hearing. Because Romans 10:17 says, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya pagka nandito sa loob ng church, siguraduhin mong nakikinig ka ng salita ng Diyos kasi dyan mag-start ang iyong faith. Kung hindi ka nakikinig, diretso, nawawala ka sa focus, hindi mo ma-absorb. Hindi rin mag-a-arise ang iyong faith. Hindi rin magle-level up. And without faith, it is impossible to please God. Kaya kahit anong pagdulog mo, paglapit mo, pag-iyak mo, wala ka namang pananampalataya, pakikinggan ka ba? Without your faith, it is impossible to please God. At ang faith ay nag-a-arise kapag ikaw ay nakikinig ng chismis sa kapitbahay. Ang sabi, nakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Amen? Amen po ba? 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. Ay, paano yan? Madilim na nga ang mundo. Ano pang gagawin mo? Di lumakad kang may pananampalataya. That everything is possible with God. To those who believe. Amen po ba? Level up. Hebrews 5:14, aking pong tawag doon, kinote, train your power of discernment. Yung pakikinig, tinatrain yan eh. Marami ka nakikinig na pangit na mga balita, mga critic, mga judgment, paghatol sa'yo. Train mo yung tenga mo na ma-analyze, malaman kung ano ang makabubuti para sa'yo. Hindi lahat tinatanggap. Kasi minsan pag tinanggap mo yung mga pangit na balita, dumidiretso sa puso, napupuno ng sama ng loob, nagpupuno ng galit, napupuno ng paghihiganti. Kaya train yourself sa power ng discernment. Amen? 1 King 18 verse 41, Elijah heard the abundance of rain. Diba, naglaban sila ng mga Baal, ng mga propeta ni Baal, si Elijah. Pagkatapos nun, ayan na, si Ahab. Ilang years? 3.5 years, walang ulan. And then sabi sa 1 Kings 18:41, then Elijah heard, walang nakita. Ilang beses pa nga niya pinakit yung kanyang alipin, di ba? Para i-check kung may ulan. Wala. 7 times pa. The 7th time pa lang nakita niya may konting parang itim. Pero narinig na ni Elijah na may parating na malakas na ulan. For 3.5 years na walang ulan sa bayang Israel, there comes a prophet saying, I heard an abundance of rain. Says the family, do you hear the abundance of rain? Ano ba ang rain? Rain means blessings. Sometimes you feel dry. Nakakaramdam ka ng katuyuan. But this morning, hear it. Pakinggan mo that there is an abundance of rain. Amen po ba? Yun yung kanta kanina. There's an overflow. Abundance of blessings. CSF family, dineclare nyo ba yun? Level up the sense of hearing in your heart. When your eyes can see, your ears can hear, your heart can feel. Amen po ba?
Amen po. Level up. Nakakarinig ka na noon. Level up mo pa. Sabi sa Mark 4:24, pay attention. When you say pay attention, consider carefully what you hear. Isipin mong mabuti kung ano yung narinig mo. Tanggapin mo kung ito'y makatutulong sa'yo. I-receive mo, i-claim mo, lakaran mo. Again, manifestation has no meaning kapag hindi mo nilakaran ang salita ng Diyos. Don't use manifest kung wala ka namang gagawin. Faith without action is dead. Amen po ba? Amen. Number 2, steps for us to rise up with our limitation is be willing to cry. Say it, cry. Ewan. Be willing to cry because your cry matters before God. Psalms 34 verse 17 says, kunin yung Bible nyo, sabi dyan, the righteous cry out, mga matuwid umiiyak, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Sarap ng message na yun When the righteous cry out, kapag ang mga matuwid, ang mga anak ng Diyos ay umiyak sa Diyos, ang sabi niya, I will hear them. The Lord hears them and He delivers them from all. Hindi some. Hindi konti, few. Hindi isa. Ang sabi doon, all your troubles. Sino may troubles ngayon? Kinakaharap ng mga pagsubok, problema, suliranin, limitasyon. Ang sabi diyan, cry out before God and He will hear you. Amen. Says a family, learn how to cry. Who to cry again? Learn who to cry to and when to cry to. Kanino ka iiyak? Alam mo dapat kung kanino ka iiyak at kailan ka iiyak. Iyak ka na iyak, ay nabigo ako. Nagkwento ka lang naman sa katabi mo, sa kaibigan mo, wala naman ay tulong. Learn kanino ka iiyak at kailan ka iiyak. Lamentations 2 verse 19, cry out in the night with no disturbance. Sinong nakaranas na ganyan? Umiiyak siya sa paggabi. Walang nakakakita. Walang istorbo. Only God knows kung ano laman ng puso mo pag umiiyak ka. Say amen? Amen? Cry out when to cry. Cry in the night. Na kung saan walang istorbo. It's between you and the Lord. And what's in your heart? Nababasa ni Lord, bakit ka umiiyak? Bakit ka malungkot? Cry in the night. Who to cry to? Sabi sa Isaiah 38:45, King Hezekiah cried unto God. Sabi ni Isaiah, inutusan ni God sa Isaiah, pumunta ka kay King Hezekiah, sabihin mo, i-ready niya na yung kanyang pamilya, i-ready niya na yung kingdom, kasi mamamatay na siya. Anong ginawa ni King Hezekiah? Hindi siya tumakbo kung kani-kanino. Hindi siya humingi ng tulong kung kani-kanino. Ang unang ginawa ng isang hari, he cried unto God. He cried before God. Umiyak siya sa Diyos. And ang sabi ng Lord, sumagot si God, verse 5, Isaiah, go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says, I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life. Nakita ko, sabi niya, narinig ko ang panalangin mo, nakita ko ang pag-iyak mo. Dadagdagan ko pa ang buhay mo, another 15 years. Cry, be willing to cry. Hello? Be willing to cry. Because even Jesus cried to His Father in heaven. Umiyak si Jesus Christ sa Panginoon. That's why when Bartimaeus cried, Jesus stopped walking. When the righteous cried, our God stopped to give you attention. Amen? God will pay attention to the righteous who cried even more. Amen po ba? Even more. But our generation today, pansinin niyo po, ang generation natin ngayon are very numb. Manhid. Manhid na ang generation natin ngayon. But I'm crying out kay Lord. I'm pleading, I'm challenging that this CSF family will not be numb sa presence ni Lord.
Cry out before God. Because these generations are too numb. Manhid sa sitwasyon. Kapag ka may nararamdaman na kaagad sa katawan, ayaw ng pain, iinom kaagad ng paracetamol. Iinom kaagad ng gamot, ayaw nang maramdaman yung sakit. Amen? Kapag nakakaramdam ng problema, ng sama ng loob, hindi ipapanalangin, hindi alam kung saan tatakbo. Ang tatakbuhan, Facebook. Doon nagpo-post, maglalagay ng rant, magkakaroon ng bash. Very numb. Say amen. Aba, may amen. May gumagawa. To avoid stress, this generation, ang tinatakbuhan, Netflix. Magsha-shopping. Maglalaro. Roblox. Ano pa ang laro nyo? Minecraft. Uubusin ang oras sa ibang mga bagay. Pero may tumatakbong problema. Instead, harapin ang problema kasama ng Diyos ang tatakbuhan ibang bagay. Very numb to the situation. Amen po ba? Number 3, steps for us to rise up. Get ready. Sabi mo nga sa tabi mo, get ready. Ayan, get ready. Opo. Sabi dyan, he threw aside his garment. Biruin mo ha. Sabi pa lang dyan. Ano yun? Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag niya nilang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Pinapatawag ka ni Jesus. Yun pa lang yung narinig niyan sinabi. Siyempre, di niya nakikita si Jesus, di ba? Hoy, tumayo ka na. Lakasan mo loob mo. Tinatawag ka na. Anong ginawa niya? Agad-agad. Nakaupo yun. Tumayo. Tinapon yung balabal. Tinapon yung balabal. At siyempre, kailangan ng alalay papunta kay Jesus. You know ano yung balabal na yon? That is a beggar's garment. Hindi siya basta balabal. Hindi siya basta shawl. Yung balabal na suot ni Bartimaeus, it is a beggar's garment. A license na binigay sa kanya to beg. Hindi pa pwedeng basta ka lang mamalimos. Sa panahon na yon, para ka makapamalimos, dapat disable ka. At kapag disable ka, meron kang susuot na garment for you. Like, may license, no? May lisensya para mamalimos. So yung cloak, yung garment na suot ni Bartimaeus is a license for him to beg. Hello? Naintindihan? So be ready spiritually, mentally, physically. Pag lumapit ka sa Diyos, pag umiyak ka sa Diyos, siguraduhin mong ready ka na makareceive. Amen ba? Baka iiyak ka tapos magdududa ka. Lalapit ka pero magdududa ka kung tutulungan ka. Pag malapit ka sa Diyos, siguraduhin mong sigurado ka na tatanggapin mo ang tulong ng Diyos. Get ready. Let go of your conduct and behavior. Yung luma mong ugali, pagkatao, siguraduhin mo pag lumapit ka kay Lord, willing kang isuko. Willing kang kalimutan. Willing kang iwanan. Kasi ang gusto mo nang sundin si Lord. Ang gusto mo nang lapitan si Lord. Ang gusto mo nang puntahan si Lord. Willing kang iwanan yung luma, dati mong pagkatao. Hello? Amen? Act as if. Hindi mo pa natatanggap, ina-actionan mo na. Ginagawa mo na. Hello? Ayun ba yung kanta natin? More than enough. More than enough. Ano yung dulo nun yung kanina? Ang daming declaration kanina yung kanta, di ba? Hi. Lord, ano yun? Second song? Akin na yung kanta. Act as if. Prepare for the future. Na tinanggap mo na. Di ba? Si Bartimeo, tinatawag pa lang siya, tinapon niya na yung kanyang, tinapon niya na kagad yung kanyang balabal. Sigurado na siya, this is it, tatanggapin ko na, this is my season, this is my opportunity. Tinapon niya na, alam niya na, hindi niya nakakailanganin yung balabal, yung license na mamalimos. Alam niya na, tatanggapin niya na. Yung sinigaw niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Alam niya na, makukuha niya na yung kahabagan ng Diyos. Amen po ba? Act as if, prepare yourself for the future. If you're single, kabataan, and if you want to have a partner, act as if may partner ka na ngayon.
Hello? Anong gagawin mo? Mag-invest ka na. Para pag dumating na, hindi mo poproblemahin. Hello? Tama ba? Hindi lang basta pray ng pray. Act as if na meron ka na. Ano ngayon kapag magde-date kami? Wala namang laman yung account mo. Wala ka namang ipon. Sino magbabayad ng kinain nyo? Kaya hindi ka pinibigyan. Wala kang pan-date. Act as if. Hello? Gusto mo magkatrabaho? Ngayon pa lang, siguraduhin mo na ang kilos mo, natanggap mo na yung trabaho. Pray ka ng pray magkatrabaho. Wala namang makita sa'yo yung behavior mo na babago. Tanghali ka pa rin gumising. Asa pa rin kay nanay ang pagkain. Lahat kailangan ihain. Act as if, kung ngayon pa lang gusto mo magkatrabaho, abay gumising ka na maaga. Kasi lahat na nagtatrabaho, gumigising na maaga. Gusto magkatrabaho, gusto manager, di naman marunong gumising maaga. Hello? May preparation. Tama ba? Act as if you're received na yung hinihingi mo kay Lord. Napagod ako sa inyo. Si Joseph. Sabi niya, di ba, nung ininterpret niya yung dreams ng dalawa, ng butler at ng baker. Sino yung sinagot ni Lord? Naligtas, kaninong buhay? Kaninong buhay? Sa butler. Ngayon, nakalimutan na si Joseph. Pero si Lord hindi nakakalimot. Ang Diyos hindi nakakalimot. Dumating yung pagkakataon, eto na sa buhay ni Joseph. Dahil na naginip yung Pharaoh, kailangan ng interpreter, naalala siya. Ano ang sabi ng Paraon? Patawag ka agad. Ipatawag ka agad. Alam niyo yung desire yun ni Joseph. Alam niyo yung desire ni Joseph na siya ay makalaya sa prison. Kaya nung pinatawag siya, hindi siya humarap sa hari na yung suot niya, damit pa rin ng bilanggo. Hindi siya humarap sa hari. Hindi siya humarap sa Paraon na ang suot niya ay damit pa rin ng isang bilanggo. Anong ginawa niya? Genesis 41 verse 14. Joseph is ready to go out in prison. He shaved and changed his clothes. Kasi alam niya, hindi na siya babalik sa kulungan. Hello? Kapag umiyak ka kay Lord, humingi ka kay Lord, siguraduhin mong hindi ka na babalik dun sa luma. Kasi alam mong sumagot na ang Panginoon. Joseph shaves yung kanyang ng bigote, and he changed his clothes. Amen? Para po siya ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng isang hari. You are stuck for where you are because you never change. At nagsisimula ang pagbabago sa isipan. Nananatili kang ganyan kasi hindi mo piniling magbago. Piliin mong magbago. Piliin mong magpunta sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Number 4, rise up. Amen? Rise up. Enough is enough. Dapat sa buhay natin, meron tayong sitwasyon na sasabihin natin, tama na. Ayoko na ng ganitong sitwasyon. Ayoko na na palagi akong lugmok. Palagi akong talunan. Is enough. No more excuses. Hindi ko magawa ito kasi wala akong ganyan. Wala kaming ganito. Enough is enough. Si Lord, nung tinanong niya si Moses, what do you have? Kung ano yung mayroon ka, yun ang gamitin mo. Enough is enough for so many excuses. Amen? Amen po ba? Lahat tayo pwedeng mag-rise up. John 5:6, ang sabi ni Jesus, do you want to be made well? Tinanong niya yung isang may karamdaman, yung isang paralitiko. Gusto mo bang gumaling, crippled man? Sabi niya, walang magdala sa akin eh. Walang magtapon sa akin doon sa Bethesda, doon sa pool. Walang maglaglag sa akin eh. Diyon, nag-excuse siya. For how many years siyang nandoon, wala siyang ginawa. Nandun lang siya. Alam naman niya na kapag dumating yung anghel, yun ang paniniwala nila, pag dumating yung anghel at ginalaw yung tubig, ang unang tumalon, siyang gagaling. Bakit hinintay niya yung 38 years daw? Sabi doon sa Bible, di ba? Kaya lang wala. Enough
is enough for so many excuses. Siguro naman sa kakaurong niyang gano'n for 38 years, siguro naman malapit na siya sa pool, no? Hello? Hello? Mali yung position niya eh. Siguro naman sa 1 year na lang, usog-usog mo ganyan, siguro naman malapit ka na dun sa pool. Pag nakita mong may gumalaw, siguro tumalong ka na. Saan siya nakapwesto? Kailangan pa ng taong bubuhat sa kanya. Sino naman taong bubuhat sa'yo? Siyempre, unahin niya yung sarili niya. Hello? Lahat ng taong nandun may pangailangan. Sino tutulong sa'yo? Lahat ng nandun may pangailangan. Sarili mo. Rise up. No more excuses. Enough is enough. Tungtong na. Ayan na eh. Yun ang problema sa atin. Sometimes, kailangan pang, rise up everybody. Amen? Singin mo katabi mo, sabi mo, rise up na. Kanina ka patulog eh. Sa lakas ng boses ko, ewan ko lang kung makatulog pa kayo. Hallelujah. Number 5, come to Jesus. Kanino pupunta? Sinong unang pupuntahan? Si Jesus. Kay Jesus unang tatakbo. Kay Jesus unang lalapit. Kasi si Lord lang ang hindi humihindi. Hindi nang bibigo. Hindi nagkukulang. He is more than enough. Overflow, overflow, overflow. Amen po ba? Come to Jesus. How do you come to Jesus? In time of your crisis, in time of your season, and in your situation. Paano ka tumatakbo? Paano ka lumalapit kay Jesus? There are times, yung mga tao ang siya lumalapit kay Jesus. Like si Jairus, siya yung lumapit kay Jesus. Pinuntahan niya si Jesus. Yung woman na nagbi-bleed ng 12 years, pumunta siya kay Jesus. But there are times, si Jesus mismo ang lumalapit. Katulad ng sitwasyong ito, paano naman yung bulag lalapit? Diba? Si Jesus lumalapit. So sabi, dalhin nyo siya rito. Come to Jesus. Una po nating takbuhan at lapitan si Jesus. Hindi niya tayo bibiguin. And number 6, ask specifically. When we say specific, exact, clear, precise. Pag humingi kay Lord, sabihin mo eksakto yung kailangan mo. Yung nais mo, huwag nang paligoy-ligoy pa. Ask the Lord what you need. Sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Na maaring tanong niya rin yan sa'yo ngayong umaga. Amen? Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? What is your real need? Ano ang totoo? What is your real need? Not your felt need. Hindi yung nararamdaman mo. Pag lumapit ka dito sa unahan, pag nag-altar ko si Bishop at nagpa-pray ka, alam mo ba yung hihingin mo? Ano ba talaga yung kailangan mo? You know, sometimes, hindi po kami mga manghuhula. Kami po yung mga lingkod lang ng Diyos. Amen? Hindi po namin mahulaan ang kailangan nyo. Pag kayo po'y nagpa-pray, you can say, kailangan ko ng kagalingan. Pero may mga lumalapit, hindi kagalingan ang hinihingi. Hello? Pagamat may sakit, hindi gustong gumaling. Kaya kailangan kapag lumapit kay Lord, sabihin nyo kung yung kailangan nyo, yun ay papanalangin. Yun ang hihingin, yun ay ibibigay ni Lord. Kasi may iba, may sakit, pero ayaw matanggal yung sakit. Kasi dahil sa sakit niya yun, nagkakaroon siya ng benepisyo. Hello? Amen? Paano yung mga nakakuha ng mga pensyon? Mga sickness benefits, disability. Paano kapag gumaling siya? Di putol na yung putol na yung pensyon, di ba? Yung benefits. So, ayaw niyang gumaling. Bet ka nagpa-pray. Gusto ko lang i-bless ako ni Lord. So, ikaw naman. Dahil kaya alam mo, pumunta, lapit, pa-pray. Pinapanalangin ko. Wala na yung karamdaman mo. Yung ano mo. Ay, hindi po yan ang hinihingi ko. Kasi pag nagwala po yan, mawawala po yung blessings ko. Ang kailangan ko lang po blessing. Minsan hindi lahat ng lumalapit, alam mo ang kailangan. So you have to say, what is your real need? Ano talaga kailangan mo? Amen ba? And sabi sa James 4:2, you do not have because you do not ask God. At kung minsan humingi tayo, mali naman ang motibo. Yun ang problema, mali ang motibo. John 16:24, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Anong gusto ni Lord?
makumpleto ang kagalakan mo. Kaya tutugon, sasagot ang Diyos, kasi ang Diyos na tinatawagan mo, hindi killjoy. Alam niya ang pangangailangan mo, hingin mo as specific sa Diyos. Gusto mo ng girlfriend? Hingin mo kay Lord. Pero balikan mo yung number 5. Act as if may girlfriend ka na. Ay, may ba Kuya Andrew na? Tapikin mo nga yung mga nandiyan sa tabi-tabi. Gusto mo magkakaroon ng magandang trabaho? Amen. Ask kay Lord, anong gusto mong trabaho? Pero ipakita mo naman, deserving ka na makuha yung trabaho. Hey, Leo, di ba? May humihiling maging manager. Wala pa naman napapatunayan. May naghihiling mag-promote. Hindi naman masipag. Anong basihan para ma-promote ka? Tama ba? Ask. Alam mo kasi kung ano yung kakayahan mo di ba? Alam mo kung ano yung dapat na sa'yo. Then you can ask the Lord. Lord, nakita mo ang aking pagpapagal. Nakita mo ang aking ginagawang paghihirap sa business na ito. Sabi diyan, ask in my name and you will receive and your joy will be complete. Ginawa mo. Dapat may party ka para alam mo kung saan ka i-bless ni Lord. Tama? Wala kang ginagawa. Gusto mo namang i-bless. Saan bahagi ka i-bless ni Lord? Saan doon? Anong itinanim mo para yun ay umani? Hello? Anong tinanim mo para yan ay mamunga? Doon sa tinanim mo, doon makukuha ang bunga. Hingi ka na hingi ng bunga, wala ka naman tinanim. Hello? Ayan, ayaw mag-amen. Wala kang tinanim. Gusto mong umani. Kanino ka aani? Sa tanim ng iba? Sa tingin mo papayag siya? Bibigyan ka ilang piraso. May mangga dyan, ibang nagtanim. Pwede kang humingi, 3, 2, bigyan ka. Pero isang kaeng, hello? Sobra ka naman, isang kaeng? Bebenta mo? Magtanim ka para umani ka. Hello? Ganun po. Ask specifically. Pero may ginawa ka para doon manggaling yung ibibigay sa'yo ni Lord. Amen. Hi, number 7 na. Follow Jesus faithfully. Ito talagang natitrigger ako dito sa verse sa number 7 ato. Sabi doon sa verse 7, dulo na tayo. Sabi ni Jesus, 52, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Once you receive yung hinihingi mo kay Lord, make sure gagawin mo to. Sumunod kay Jesus. Maraming lumalapit, maraming humihingi, maraming dumudulog kapag may pangailangan. Pero nakakalimutan sumunod kay Jesus pagkatapos matanggap ang kanyang hinihingi sa Panginoon. Amen? Many people turn to Christ in their crisis. Many people turn to God in the midst of their pain. May paiyak-iyak at luhod pa. But kukonti ang bumabalik para magpasalamat. Kukonti ang bumabalik para tuloy-tuloy sumunod sa Diyos. Amen? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pag nagtatraon ako ng trabaho, gagawin ko to. Susunod ako. Tutulungan ako ng ganito. Ang daming pinangako kay Lord. Kahit isa, walang nasunod. Si Lord tumugon. Pero ikaw, hindi ka tumugon. Hindi ka sumunod. Marami matapos matanggap ang prayer at tulong kay Lord, kinalimutan na si Lord. Kinalimutan na din yung taong ginamit ng Diyos para ma-receive niya yung blessings na hinihingi niya. Minsan, ang masakit, napunta pa yung glory sa sarili niya. Hindi na na-honor si Lord na pinanggalingan kung bakit nandun siya sa posisyon, kung bakit siya pinagpala. Make sure siya as a family, because we are destined to be blessed, so we can be a blessings to others. Once na ibinigay ni Lord ang maragas ang biyaya at pagpapala sa inyo, ibalik natin, ibigay natin lahat-lahat ng papuri sa Diyos at lahat tayo ay susunod lamang sa Diyos. Amen po ba? Sa Diyos lang tayo maglilingkod. Sa Diyos lamang tayo magbibigay ng papuri. Walang appreciation sa ating sarili. Lahat ng appreciation ang kay Lord lamang. Turn to Him when in need. Return to Him. Pursue Him. Lalo mong i-pursue, lalo mong nasain na maglalong lumalim ang iyong relationship sa ating Panginoon. To rise above our limitations, we must recognize our needs
Huwag tayo mag-pretend na super lakas natin. May pangangailangan tayo. Recognize our needs and limitations. And we must respond to the call of Jesus. And number 3, we need to step out in faith. Kailangan mong lakaran ito na may pananampalataya sa ating Panginoon. CSF family, God is speaking right now. Rise up, CSF. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hora baseka na sanda rarabaya sika na sanda.